Ayon sa tansya ng mga tagapagsaliksik, bawat isa sa atin ay may napakaraming iniisip bawat araw. Alam mo ba kung gaano karami ang iniisip natin? Ayon nga sa tagapagsaliksik, 50,000 hanggang 70,000 thoughts a day. Pero hindi lang natin namamalayan. Pero ang napakasakla pa, 80% sa mga iniisip natin ay negatibo. Nakakapanghina ng loob kung iisipin natin. Di ba? Ano nga ba ang negative self-talk? Ito yung kinakausap mo, pinagsabihan mo, o tinatrato mo ang iyong sarili in a negative way. Ginugugol mo ang iyong oras sa pagpapabagsak ng iyong sarili. Paano ko nasabi? Palagi mo kasing sinasabi sa sarili mo na hindi ka magaling, na bobo ka, na wala kang talento, na hindi ka attractive. Palagi mong sinasabi sa sarili mo na hindi ka deserving sa mga bagay na gusto mo. Palagi mong sinasabi sa sarili mo na hindi mo matutupad ang pangarap mo. Palagi mong sinasabi na hindi mangyayari ang kagustuhan mo at hindi ka naniniwala na makakaya mong gawin yon. Palagi mong sinasabi na imposibleng matupad ang pangarap mo. Alam mo ba na ang pagka-negatibo mo ay may malaking negatibong epekto rin sa buhay mo? Kung iisipin mo na posibleng matupad ang pangarap mo, mas itutulak ka pa ng utak mo na magsikap para makamit yon. Kasi sa isipan nagsisimula ang lahat. Kung iisipin mo naman na imposibleng mangyari ang kagustuhan mo, hindi rin gagana ang utak mo. Mas papaniwalain ka pa nito na wag na lang sumubok. Paano ka makakausad kung imposible lang ang pinaniniwalaan mo sa buhay? Kita mo naman ang malaking diferensya, di ba? Kung iisipin mo na deserve mo ang mamuhay ng maayos, you will also create that life. Ayon sa pag-aaral, ang pag-iisip ay may malaking salpok sa buong katawan natin. Halimbawa, nagpa-lie detector test ka. Pinapaliwanag nila na ang iniisip mo ay may impluensya sa iyong blood pressure. Maapektuhan rin ang iyong kalamnan, temperatura sa iyong katawan, ang iyong paghinga, ang tibok ng iyong puso, at pagpapawisan rin ng iyong mga kamay. Kita mo yan? Lahat ng yan ay reaksyon ng negatibong iniisip mo. Kung palagi ka lang nag-iisip ng negatibo, gaya ng iniisip mo na nagdudulot ng pagkatakot, pagkagalit, pagkabalisa, pagkakasala, kahihiyan, at pagsisisi, ang kalamnan mo ay manghihina. Tataas ang antas ng stress mo. Ayon sa pag-aaral, ang negatibong tao ay lalong makakaranas ng depresyon at mas lalong hindi masisiyahan sa kanyang buhay. Kung lahat ng iniisip mo ay positibo, babaharin ng endorphins ang utak mo. Ang salitang endorphin ay hango sa salitang endogenous. Ibig sabihin ay inside the body. Ang ibig sabihin ng morphine ay medikasyon na nakakapagtanggal ng sakit. Sa madaling salita, ang endorphin ay isang happy hormone. Sa bawat pag-iisip mo ng positibo, makakadama ka rin ng kasiyahan at kaginhawahan sa iyong buhay. At syempre, kung masaya ka, ang katawan mo ay magre-release ng endorphins. Kaya nga naging masaya ang tao kapag positibo siya. Di ba? Dahil yon sa endorphins. And as a result, you are far more likely to be confident, optimistic, and more motivated to do what it takes to achieve your goals. Malamang maiisip mo na hindi madali maging positibo. Totoo naman yan, pero mas hindi madali ang buhay kung negatibo ka na lang palagi. Karamihan kasi sa mga tao ngayon, madaling mapuna ang bawat pagkakamali ng ibang tao o sa kanilang sarili mismo. But in reality, all they're doing is mentally sabotaging themselves. Pero kahit ganon, makikita mo rin ang kagandahan nito. Kasi alam mong ikaw pa rin ang nagkukontrol sa isipan mo. Lahat ng epekto tungkol sa anumang nakikita mo ay galing lang sa'yo. Galing sa reaction mo. That means you can learn to consciously choose to replace your negative thoughts with positive ones that will make your life better. Ngayon, may ibibigay akong 5 uri ng negatibong pag-iisip. Nang sa ganon, ay malaman mo at nang malabanan mo ang mga ito upang maging mas matiwasay ang iyong pamumuhay. Huwag mong ihinto ang panonood mo. Huwag mong laktawan ang video ito dahil ang lahat ng laman ng video ito ay napaka-importante. Number 1, palagi at hindi mentality. Naintindihan mo ba?
Ito yung sinasabi mo sa sarili mo na palagi na lang akong ganito. Hindi na magbabago ang sitwasyon ko. Alam kong marami pa ang mga halimbawa na tumatakbo sa isip mo ngayon. Pero alam mo ba na ang mga iniisip mo, gaya ng halimbawang ito, ay hindi naman totoo. Ikaw lang ang gumagawa ng mga hadlang sa buhay mo. At ikaw din ang may kakayahan na wasakin ito. Number 2, nakapokus ka lang sa kadiliman. Ito yung abalang-abala kang tumingin sa kamalian ng ibang tao at sa ingay ng mundo. O mismo sarili mong pagkakamali at kabiguan ay pinupuna mo. Kahit anong gawin mo, parang mali lahat ang nakikita mo. Pero ang katotohanan, hindi naman kasamaan lang ang nangyayari sa buhay natin at sa mundo. Hindi rin kabutihan lang. Lahat ay balanse. Yin-yang energy. May kadiliman at may kaliwanagan. May demonyo, pero may Diyos rin. Napaka-perpekto ng buhay natin, di ba? Hindi lang perpekto ang ating reaksyon. There's a positive side and a negative side to pretty much everything. Alam mo naman na ikaw lang may kakayahang mag-adjust ng focus mo. Paano kaya kung idirekta mo ito sa positibong banda? I promise you, it will have a much better impact on your life and your health if you do that. Number 3, alam mo na lahat. Kaya ka naging negatibo sa buhay kasi palagi mong sinasabi na alam mo na. Pero ang totoo, konti lang ang nalalaman mo. Ini-imagine mo na lahat kahit hindi naman totoo. Sa sobrang negatibo mo, ini-imagine mo palagi kung kailan ang katapusan ng mundo. Pati World War III siguro, iniisip mo na kung kailan. Iniisip mo in advance kung kailan ka tatanggalin ng boss mo. Tapos iniisip mo na parang galit ang mga tao sa'yo. Iniisip mo na may kabit ang asawa mo. Lahat iniisip mo. Kasi iniisip mo na ang lahat ay alam mo. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka natututo. Paano mo maitama ang mali mong kaisipan kung alam mo na lahat ng gawin? Kahit imahinasyon mo lang lahat yon, isa lang ang ibig sabihin yan. Pinapakita mo sa sarili mo na wala kang kontrol sa iyong buhay. Don't lose your balance. The truth is, we don't know everything. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan natin. Kaya't para saan pa ang pag-aalala sa mga bagay na hindi pa naman dumating. Minsan nga may mga bagay na hindi naman mangyayari. Masasayang lang ang ating lakas sa kakaisip sa mga bagay na yon. Isa lang ang dapat mong gawin. Alamin mo lang kung ano ang nangyayari ngayon kasi ang ngayon lang ang tanging makukontrol mo. Number 4, mind reading. Ito yung palagi nating iniisip kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa atin. Iniisip mo na hindi ka nila gusto. Pero ang tanong, paano mo nasabi na hindi ka nila gusto? Paano mo nasabi na pinag-uusapan ka nila? Guni-guni mo lang yan. Resulta yan sa kakulangan ng kumpiyansa mo sa iyong sarili. Huwag mong kontrahin ang utak mo. Huwag mong basahin kung ano ang pakikitungo ng ibang tao sa'yo. Gawin mo ang sarili mong tungkulin kasi hindi mo naman alam kung ano ang iniisip ng ibang tao. May sariling buhay din sila katulad mo. Ang swerte mo naman kung nakasentro ka lang sa buhay nila. Di ba? You are not a psychic. Ang tanging paraan para malaman mo kung ano ang iniisip ng ibang tao ay tanungin mo sila ng harapan at mag-usap kayo tungkol sa iniisip niya. Ganyan lang kasimple. Huwag mong pangunahan ang mga bagay-bagay. Iniisip mo na may galit ang isang tao sa'yo. Pero paano kung hindi pala siya galit? Paano kung may mood disorder lang siya? That's also how you form deeper and more meaningful relationships. Number 5, makasalanan ka. Ito yung nakapokus ka lang sa mga kasalanan mo, sa mga kamalian mong nagawa noon. At hanggang ngayon, mga kamaliang nagdudulot ng kahihiyan. And you allow that to define your perception of who you are. Palagi mong sinasabi sa sarili mo na tarantado kang tao, na hindi ka magtatagumpay sa anumang bagay, na hindi ka deserving dahil sa mga kamalian mo. Kahit sumusuko ka na rin, kahit hindi mo pa inumpisahan. I've seen so many people waste their entire lives because of their past deeds. Whatever bad you did in the past, you can't change it. But you can change you. Be the best version of yourself. Ang gusto ko lang malaman mo, lahat tayo ay hindi perpekto. Walang exempted. But we shouldn't allow that to define us and to define you. Sa bawat oras na papasok sa isip mo ang negatibong bagay, huwag mong piliting palabasin ito. Kumalma ka lang at lalabas rin ito. The more you resist, it persists. Consciously shift your thoughts into a positive thought.
Kung ang isang tao ay nagpapakita ng mga ganitong 8 pag-uugali, siya ay isang taong labis na makasarili. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging confident at pagiging makasarili. Pero bilang tao, hindi naman ako perpekto. May mga sandali na naging makasarili ako. Ngunit may mga tao na sobra na ang pagkamakasarili. Yun bang parang wala na silang nakikitang ibang tao sa paligid nila. Puro na lang sila, me, myself, and I. Yun ang behavior na hindi dapat natin i-apply sa ating buhay. Ang pagtukoy sa mga pag-uugaling ito ay napakahalaga sa pag-unawa sa kanilang kaisipan at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang nakikipag-ugnayan sa iba. At heto na ang nalaman ko, ang 8 pangunahing pag-uugali ng isang taong labis na makasarili. Number 1, palagi silang nagsasalita. Ang ibig kong sabihin, sila ang nag-dominate ng usapan. Sila lang ang bida sa usapan. Sila lang ang mas nangingibabaw. Sila na lang lahat. Parang wala silang kausap. Imbis dialogue, nagiging monologue na. Kapag nakikipag-usap ka sa isang taong labis na makasarili, hindi ka makakaisip ng topic o hindi ka makaka-insert dahil sila na lang palagi ang nagsasalita. Ayos lang naman kung sila lang palagi ang nagsasalita. Kung ang pinag-uusapan ninyo ay mga topic na positibo para naman may makukuha kang aral. Pero ang kanilang mga pinagsasabi ay tungkol sa kanilang sarili. Ang mga taong ito ay madalas na sobrang abala sa kanilang sariling mundo na nakakalimutan nilang may ibang tao sa usapan. Sa kanila lang nakasentro ang kwento. Palaging sinasabi ang kanilang mga tagumpay. Sinasabi na rin pati ang kanilang mga problema. Lahat na lang ay tungkol sa kanila. Tandaan mo, ng conversation dapat ay para sa 2 tao. Sabi ko nga kanina, dialogue yan. Kung palaging nakatikom ang iyong bibig at halos hindi ka makapagbigay ng kahit isang salita, maaaring nakikitungo ka sa isang makasariling tao. Number 2, wala silang empatya. Empathy. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, empathy is the action of understanding, being aware of, being sensitive to, and vicariously experiencing the feelings, thoughts, and experience of another. Kung may nakilala kang tao na walang empatya, malinaw na isa siyang makasarili. May kaibigan ako noon na ganitong-ganito. Hindi naman sobrang close. Tila wala siyang pakialam sa damdamin ng ibang tao. Taong 2020, sobrang nangangailangan ako ng emotional support. May matinding pinagdadaanan lang. Sama ng sama sa akin o sa amin kapag masarap ang buhay. Pero tuwing dumadaan ako sa mahirap na sitwasyon at kailangan ko ng kakampi, she was quick to brush off my concerns. Or even worse, turn the conversation back to herself. Pero hindi na ako nagulat. Para bang hindi siya makalabas sa sarili niyang mundo upang maunawaan o maibahagi ang damdamin ng iba. Lahat na lang ay tungkol sa kanyang mga nararamdaman, sa kanyang mga karanasan. And then, I remove her out of my life. Hindi peaceful ang buhay kung napapaligiran ka ng mga taong ganito. Hindi naman masama kung nakapokus ka sa sarili mo. Ang masama ay naging makasarili ka na. Normal lang naman sa mga tao na ituon ang kanilang pansin sa kanilang sariling damdamin. Ngunit kapag ito ay naging habit na at hindi nila kayang ipakita ang empatya sa iba, madalas itong sinyalis ng isang taong labis na makasarili. Sa aking karanasan, ang pakikitungo sa mga ganitong tao ay nakaka-drain ng energy, ng emosyon, at nakakawala ng peace of mind. Kaya mag-iingat ka sa mga taong may ganitong asal. Number 3, gusto nila ng atensyon. Gusto nila nahahangaan sila. Gusto nila napapansinin sila palagi. Para silang mga halaman na nagkikrave ng sikat ng araw. Ang mga taong makasarili ay nagkikrave din ng kasikatan. Sobrang tindi ng kanilang kagustuhang mapansin. Sa katunayan, ang mga tao na nagpapakita ng makasariling pag-uugali ay madalas na may mataas na antas ng narsisismo. Ang mga individual na ito ay parang nabubuhay lang sa paghanga ng iba at palaging naghanap ng mga paraan upang maging sentro ng atensyon. Kaya kung mapapansin mo ang isang tao na palaging naghanap ng papuri o ginagawang pagkakataon ng bawat sitwasyon para ipasikat ang sarili, maaaring ito ay mga palatandaan ng isang labis na makasariling personalidad. The need for constant validation is not just about boosting their ego, but it's a way they affirm their self-worth. Number 4, hindi sila marunong makinig. Sabi nga nila, listening is an art that not everyone masters. At para sa mga makasariling individual, ito ay isang skill na madalas na hindi nila kayang gawin o kulang sa kanila. Nakaranas ka na bang magbahagi ng isang mahalagang bagay, ngunit napansin mo na ang taong kausap mo ay halos hindi nakikinig? Or quickly steering the conversation back to themselves? Yan ay isang malinaw na palatandaan ng isang makasariling tao.
Mas interesado sila sa pagpapahayag ng kanilang sariling mga saloobin at opinyon kaysa sa pakikinig sa sinasabi ng iba. Ang kakulangan ng aktibong pakikinig ay hindi lamang nagpapahirap sa mga makabuluhang usapan, kundi nagpapakita rin ito ng kakulangan ng respeto at konsiderasyon para sa ibang tao. Kaya kung mapapansin mo na may isang tao na palaging sumasabat o nagpapakita ng kawalang interes kapag ikaw na ang nagsasalita, maaaring ito ay isang senyales ng isang labis na makasariling tao. Number 5, bihira lang silang mag-alok ng tulong. Sa paglalakbay ng buhay, lahat tayo ay nangangailangan ng tulong paminsan-minsan. Ngunit sa mga makasariling individual, ang tulong na ito ay madalas na dumarating once in a blue moon. Kapag tumutulong man, marami pang negatibong sinasabi. Bakit ganito ang kanilang ugali? Dahil ang mga taong ito ay sobrang nakapokus sa kanilang sariling pangangailangan at kagustuhan. Kaya bihira silang tumulong sa iba. Take lang sila ng take, walang give. Nakakalungkot makita ang isang tao na mas interesado sa kanilang sariling kapakanan kaysa sa mga paghihirap ng mga tao sa kanilang paligid. Parang nasa loob sila ng bahay na walang bintana. Hindi nila makita ang kalagayan ng ibang tao. Kapag tutulong naman sila, huwag kang magsaya dahil mag-e-expect sila ng kapalit. At madalas, tinatanaw nila ito bilang utang na loob mo sa kanila. Number 6, ayaw nilang ipagdiwang ang tagumpay ng iba. Sabi ko nga sa nakaraang video, may mga taong nahihirapang tunay na ipagdiwang ang tagumpay ng iba. Kapag may nakamit ka sa buhay, hindi nila papansinin yon dahil makasarili sila o inggit sila sa tagumpay mo. Instead of sharing your joy, that person is quick to downplay your success at sasabihin pa nila na swerte ka lang daw. Kasi kaya naman daw niyang gawin yon, pero pabor lang daw ngayon ang panahon sa'yo. Ang ganitong pag-uugali ay madalas na senyales ng isang taong labis na makasarili. Hindi sila matutuwa sa mga tagumpay ng ibang tao, possibly because it makes them feel less accomplished or important. Ang kakulangan ng isang tao na i-acknowledge at pahalagahan ang tagumpay ng iba ay maaaring isang palatandaan ng pagiging makasarili. Kaya bantayan mo ang ganitong pag-uugali. Number 7, sobra nilang defensive. Naka-encounter ka na ba ng isang tao na tila may nakatagong shield, handang ipagtanggol ang sarili kahit maliit lang na kritisismo? Yan ay isa pang klasikong palatandaan ng isang makasariling tao. Ang mga individual na ito ay madalas na nakikita nila na anumang uri ng puna o kritisismo ay isa na yung personal na atake para sa kanila. Kahit ito naman ay isang constructive criticism, mabilis nilang ipagtanggol ang kanilang mga aksyon at paniniwala at bihira silang naglalaan ng oras upang isaalang-alang ang pananaw ng ibang tao. Ang sobra nilang pagka-defensive ay madalas na nagiging sanhi ng hindi kinakailangang conflict at nakakasira pa ng friendship o relationship. Ipinapakita nito na hindi sila mature emotionally at wala silang kakayahang tanggapin ang kanilang mga kahinaan o pagkakamali. Kaya kung makatagpo ka ng isang tao na palaging defensive, hindi kayang tanggapin ang kritisismo, malamang na nakikitungo ka sa isang taong labis na makasarili. Number 8, hindi sila grateful. Wala silang pakialam sa mga bagay na dumadating sa buhay nila, lalo na kung galing sa ibang tao. They lack gratitude. Ang pinaka nagpapakita ng isang taong labis na makasarili ay ang kanilang kakulangan sa pasasalamat. They often take things for granted and fail to appreciate the good in their lives, and they don't appreciate the people around them. Ang pasasalamat ay kabilang dito ang pag-acknowledge sa effort ng ibang tao at sa mga positibong aspeto ng buhay ng isang tao. Para sa mga makasariling individual, maaaring maging isang problema ito dahil masyado silang nakatuon sa kanilang sariling mundo. Kung ang isang tao ay bihirang nagpapahayag ng pasasalamat o hindi nila pinahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay, ito ay isang malinaw na palatandaan ng kanilang makasariling ugali. Tandaan mo na ang pasasalamat ay isang mahalagang katangian na nagdadala ng positivity at nagpapalago ng relationship. Ang kawalan nito ay maaaring maging maliwanag na tanda ng pagkamakasarili ng isang tao.